Hindi si Attorney Undersecretary Claire Castro, hindi ang mga political vlogger na sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Marcos ang nagpalaki ng issue dito sa ginawa ni Christian Esquera, Hmm. okay, na dating mamamahayag, ngayon ni political vlogger, sa kanyang sinabing tanga o kasapakat ang Pangulo sa flood control. Wala kang pagpipilian, talagang meron siyang ganong akusasyon. Yun. Kailangan dyan resibo doon sa pagsasabing may kinalaman sa korupsyon. Yung pagsasabing tanga, wala talagang resibo yun. Yun ay personal na batikos. At yan naman ang iso, yung dalawang yan. O kung tatlo man ang sinasabi nila. Lalo na yung iso na sinabi mong tanga ang Pangulo, yan ang iso. Huwag mong ilihis, Christian. Kasi habang nililihis mo, lalong lumalaki ito. Kung gusto mong magpasikat, ginagamit mo ito. Pero huwag mong linlangin ang mga Pilipino. Katulad ko, di naman kita kilala ng personal, parehas tayong mamamayag. Tama yun, di ba? Huwag mong linlangin ang mga Pilipino. Yung po nga pahayag na yan ni Sir Mike Abe na huwag mong linlangin yung mga Pilipino, huwag mong lokohin ang mga Pilipino na sinasabihan mo na si PBBM ay tanga or kasabwat. Huwag mong sasabihan ng ganon kasi si PBBM kung tanga po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, napakalaking insulto po niyan sa 31 million na bumoto sa kanya. Kasi pinagkatiwalaan po natin si PBBM sa kanyang pagiging presidente. So, ibig sabihin 31 million yung tanga dahil binoto si PBBM. Kasi yung kanyang pahayag na yon tanga o kaya kasabwat si PBBM. Yan po ay parang yung bitterness niya sa mga ating kahit mga nakaraang Marcos, Ferdinand Marcos Sr. dito kay PBBM hanggang kay Sandro, may bitterness siyang nararamdaman. Yung pagsasabi ng tanga sa isang tao na binoto ng 31 million, sumasalamin yun doon sa mga bumoto. 'Di ba? Pero alam naman nating lahat na si PBBM ay hindi po tanga. Bakit? Kasi kung si PBBM po ay tanga, dapat hindi niya inilabas yung issue ng korupsyon. Dapat hindi niya sinabi na may mga nagnanakaw diyan sa flood control projects, merong mga ghost projects, may mga substandard. 'Di ba? Kung tanga si PBBM, hindi niya naman malalaman 'yun kasi nga, 'di ba, tanga eh. Ano ba ang tanga? 'Di ba ang tanga yung walang pakialam, walang alam, engot, 'yan yung tanga. Pero si PBBM, nakita natin na ginagawa niya ang kanyang trabaho, ginagawa niya ang kanyang pagiging presidente ay atin pong natutunghayan na talagang maayos ang kanyang ginagawang pamumuno sa ating bansa. So yun ay hindi tanga, 'di ba? Napakaano po nun, napakalaki po ng kaibahan sa tanga, sa mangmang, sa walang alam, sa bobo. Ang tingin kong tanga, yung nakikita mo na may ginagawang mabuti ang isang tao, pero para sa'yo tanga pa rin. Yun ang tingin kong tanga. Yung katakot-takot ng sakripisyo, hirap, pagod, dedikasyon, effort na ginagawa ni PBBM, pero para sa'yo wala pa ring kwenta. Yun ang tanga, 'di ba? Yun ang masasabi ko na engot ka kasi kung pala nakikita yung nagagawang mabuti ng pangulo, 'di ba? Kaya eto po, yung pagsasabi ni Christian Esguerra ng tanga kasabwat sa ating Pangulong Bongbong Marcos, actually ano pa yan, yung hindi pa yan yung talagang pinakamalaking issue. Sa totoo lang eto mas malalim 'to, 'pag eto nga sabi ko nga 'pag eto natutukan 'to ng ating kababayan,
mas lalayuan po ng mga loyalista at ng mga pro-BBM, etong si Christian Esguerra. Eto si Christian Esguerra po ang, nagsasalita dito. Ayan si Christian Esguerra ang nagsasalita diyaan. Ipe-play ko, ha. Aking naman, pag doon silang makakanay doon sa posisyon, sa perks, etc. Na kung hindi mo alam yung kasaysayan ng pamilya Marcos, para bang, ang bait-bait nila. Ba? Ganun yung naging pakaramdam ko until I remembered. Teka, di ba ito yung pamilya, yung tatay, yung lolo, ginahasain ka ba ng bayan? Documented naman yun. Bakit niya yung parang bait-bait nyo? Yun lang, pakaalala ko lang yan. Pero kung yan bits yun, akin tulong para sa mga Diba? Yun daw, tatay, yung tatay at lolo daw ni Sandro Marcos ay dokumentadong ninakawan ang kaban ng bayan. Ewan ko kung saan nakuha yan ni Christian Esguerra kasi nga wala naman po tayong nakikita pa na kahit ano pa pong dokumento o kahit anong bagay na makapagpapatunay dyan sa claim ni Christian Esguerra na si PBBM ay hinahasa ang kaban ng bayan. Wala pong ganyan. Hindi po natin yan na nabalitaan. Wala nga, kahit nga sa mga balita, hinanap ko eh. Kung totoo ba yung sinabi ni Christian Esguerra na ginahasa ni PBBM ang kaban ng bayan? Wala po eh. So lalo pong magagalit ang mga supporter ni BBM kung yan po ang matututukan niyang issue. Baka mas matagal akong mamamayag kaysa iyo. Baka mas marami akong pinuntahang network kaysa iyo. Ako, kung di ako nagkakamali, ikaw, diyan ka lang sa ABS-CBN eh. Ako, ang dami ko ng pinagdaanan eh. National at international coverage. Hindi naman akong yayabang. Rasa record ko lang yan. Award. Diba? Ayan, si Sir Mike Abe, talagang eto. Kasi yung sinasabi nilang coordinated ang mga vlogs laban dito kay Christian Esguerra, napakalabo po. Bakit? Tingin nyo ba mako-coordinate nyo ang isang Sir Mike Abe, ang isang attorney Rene Bueno para utusan, sabihan na banatan yang si Christian Esguerra? Diba? Parang napakahirap niyan. Paano mo mako-coordinate yan? Paano mo masasabihan ng isang batikang komentarista at batikang broadcaster na, Sir Mike, pakibanatan mo nga yang si Christian Esguerra, masasabihan mo ba ng ganyan si Sir Mike? Si attorney Rene Bueno, tatawagan mo, attorney, banatan mo nga yung Christian Esguerra na yan. Hindi mo magagawa yan. Napakahirap nun. Buti sana kung mga grade 1 lang yan. Kung mga grade 6 lang yan, baka ma-impluwensyahan mo pa. Pero yan mga batikan na sa kanila mga larangan. Kaya po, hindi po totoo yung sinasabi ng kampo ni Christian Esguerra ng mga tagapagtanggol. Itong sinasabi ni BAD na bayaran daw po itong mga bumabanat kay Christian Esguerra. Di ako sa pagiging broadcaster sa ating bansa for the past 38 years. Pero yung ilihis mo na para bang ang isang vlogger, political vlogger na katulad ko ay pinaparinggan mo na kasama sa para bang operation attack. May umaatake sa'yo na parang gusto mong palabasin, organize, may nag-utos, may nasa likod na atakihin ka. Kalokohan yan. Dala yan ang kayabangan mo. Yun. For your information. Kahit sino na Pilipino nagmamahal sa gobyernong ito, nagmamalasakit sa ating Pangulo, lalo na yung bumoto sa kanya na mahigit na 31 milyong Pilipino, ininsulto mo. Iyon ay may karapatang magalit sa iyo dahil nagtiwala sila sa Pangulong Marcos. Kaya siya inihalal. Tapos sasabihin mo tanga. Yun. Ngayon pagka binalikan nga, sasabihin mo mayroong operation attack.
merong umaatake sa iyo na para bang organized. Hindi Yun. ganun. Yun, hindi ganon. Di ba, Sir Mike? Totoo yun, hindi ganon. Sa'yo nga, di ba? Ikaw journalist ka lang. Oh, may nagtanggol sa'yo, di ba? Christian Esguerra, pinagtanggol ka ni Arman din, pinagtanggol ka ni Shelo Magno, nitong pa ba tong isang to, meron pa mga si Kristan, tingin ko parang pinagtanggol din siya. Di ba? May mga nagtanggol sa kanya Journalist lang siya. Itong presidente yung pinagsabihan mong tanga at kasabwat. Ayaw mo ba na merong magtanggol kay PBBM? Imposible yun. Si PBBM ay pangulo ng ating bansa. Maraming nagmamahal dyan. Siguro sa 31 million na bumoto sa kanya, merong nakapanood ng vlog mo, pagpalagay mo na lang, nakarating niyang issue na yan. Sa mga loyalista, pagpalagay mo na lang, 1,000,000 loyalista. Maiinis talaga sa'yo. Ako, tumatalakay ako sa maraming issue, hindi lang sa isyong ito. Walang nag-uutos sa akin. Walang nakikialam sa akin. Totoo yun kasi 38 years ng 38 years ng komentarista at broadcaster, mauutusan mo pa ba yan? Siguro kung kakaumpisa mo pa lang ng trabaho kahapon, tapos kayo binigay sa yung assignment, banatan mo tong Christian Esguerra, baka sumunod ka. Diba? Pero yung katulad ni Sir Mike Cabe, Diyos ko, tagal na nitong komentarista, 38 years. Si Attorney Rene Bueno, abogado. Profession niya na yan, napakatagal na. Baka pagpalagay mo na 40 years ng abogado o 50 years ng abogado si Attorney Rene Bueno. Kaya mo pa bang diktahan yun, yung ganun edad? Mauutusan mo pa ba sila? Hindi ako sumasali sa kung anong grupo, sa anumang operasyon nila. Kung meron kang alam na ganun, pangalanan mo at kung sino ang nag-utos. Dahil wala kang matutukoy, wala kang maituturo kasi wala naman. Kung meron ka mang nalalaman ganyan pati na rin kay Arman din. Kung meron kayong nalalaman na covert operation ba yan o yung may sinasabi silang ganyan nakarating sa akin covert operation o meron kayong nalamang ganyang operasyon para siraan o batikusin, banatan. Etong si Christian Esguerra. Pangalanan nyo. Tapos, diba, demanda nyo. Bawal yan demanda nyo. Ba't wala kayong ginagawang aksyon? Puro lang kayo bunganga. Kasi yun ang nakikita kong magandang paraan para malaman yan. Kung sino yung nagsabi na coordinated itong atake kay Christian Esguerra. Diba? Eto ba, tingin nyo, 700,000 na lang si Christian Esguerra, coordinated ba to? Ate Lenny? Ate Kathleen De Lima, Bian, Ida Bruna, tingin nyo ba yung pagbaba niya ng 700,000 na coordinated yan, may nagutos? Ako wala akong sinabi dito kailanman na sinabi ko sa inyo na wag nyo nang yan, panoorin yan, wag nyo nang sundan yan. Ang lagi kong sinasabi, sarili nyong desisyon yan, malaki na kayo. Alam nyo na tama't mali. Karapatan nyo na, kung ayaw nyo na, umalis kayo. Kung gusto nyo pa, manood kayo. Walang sapilitan dito. Anthony Lopez at Mary Ana Petalber. Walang sapilitan dito. Kuya Gary Caba, di ba? Ate Leticia Buencamino. Lori of Sweden at Medali Bonito. Dimple Pilya Samonte. Di ba? Walang sapilitan dito. Pag ayaw mo na kay Christian Esguerra dahil sa narinig mong sinabihan niya ng tanga at kasabwat si PBBM, bahala ka sa buhay mo. Kung ano gusto mong gawin. Hindi ka namin nautusan o walang magsasabi sa iyo kung anong gusto mong gawin. Bakit? Dito sa social media, lalo na dito sa platform natin, ang lalaki na natin dito, ang tatanda na natin.
Adult na tayo. Hindi na tayo mga bata dito. Wala tayo sa yung mga ano ba yun? Yung mga kids video, mga ganun. Wala tayo dito. Hindi tayo ganun na mga channel. Tayo ay nasa mundo ng politika. At naniniwala ako pag nasa mundo ka ng politika, sigurado ko lagpas 20 na edad mo. Kasi ang mga kabataan ngayon, wala namang hilig sa politika eh. Mas gusto nila kung ano yung chismis, kung ano yung bagong trend na sayaw, ano yung bagong pakulo sa sa mga shorts. Yan ang yan ang mga inuuna ng mga teens. Pero yung sasabihin na tayo, ay mag-uutos dito at magsasabi pa, hindi, ako hindi ko gagawin yan kasi alam ko na kayo ay mga nasa tamang gulang na. Umalis kayo, kayo po bahala. Manatili kayo, kayo po bahala. Diba? Wala pong yan, sapilitan. Kaya ito, yung pag-alis ng nasa 15,000 na manonood o subscriber ni Christian Esguerra, sarili po nilang desisyon yan, hindi po yan inutusan. Baka merong iba na naengganyo, o kaya nadismaya talaga kay Christian Esguerra, hindi ko na po kasalanan yun. Mga political vlogger, content creator, influencer, lahat yan volunteer. Walang nag-uutos sa kanila. Yun, totoo. Kung si Claire Castro maingay tungkol sa isong yan, karapatan niya yun dahil siya ay Malacanang press officer. Yun. Siya yung talagang tagapagsalita ni Pangulong Marcos, trabaho niya yun. Pero yung mga pribadong vlogger, political vlogger, aakusahan mo na parang isang grupong inutusan para atakihin ka, kalokohan yan. Yan ay brutal na panlilinlang sa mamamayang Pilipino. Pag ang Pilipino ba nagtanggol kay Pangulong Marcos, nagsabi na mali ang ginawa mo na sabihan mong tanga at involved sa korupsyon ng Pangulo, sasabihin mo minag-utos sa kanya, para bang inalis mo na yung karapatan nilang ipagtanggol ang Pangulo? Kahit sino may karapatang ipagtanggol ang Pangulo. Hindi lang Marcos loyalist, hindi lang Marcos supporters. Yung mga Pilipino nakakaintindi na mali na sabihan mong tanga ang isang Pangulo, karapatan niyang sabihin mali ka. Pero wala kang karapatang sabihin may nag-utos sa kanya. Yun. Para siraan ka, para pag-usapan ka. Sino ka ba? Sino ka? Para pagtulong-tulungan sa iyong paniniwala? Walang nagtutulong-tulong sa iyo. May sariling opinion, interpretation, observation, analysis ang mga mamamayan. Vlogger man ito, pangkaraniwang tao, supporters o hindi man ng Marcos administration, meron silang karapatan. Huwag ka nang magpalusot, Christian. Uulitin ko, ikaw ang nagpapalaki ng isyong ito. Kung sa tingin mo, sumisikat ka dahil sa isyong ito, nagkakamali ka. Kung sa tingin mo, ikaw ay underdog sa nangyayaring ito, nagkakamali ka. Sumikat si Christian Esguerra. Totoo yun. Sumikat siya sa mga sa mga sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos in a negative way. Bakit? Kasi inayawan siya ng tao eh. Siya lang yung narating yung milestone na 700,000 subscriber. Kaya lang pababa. Na sinelebrate pa. Na kino-congrats natin. Congratulations sa Christian Esguerra kasi narating mo na yung milestone na hinahangad ng mga content creator ang maka 700,000 subscriber. Pero ako, katulad ko, gusto ko mag 700,000 subscriber pero pataas. Hindi pababa. Ang gusto ko nga aking maging 700,000 subscriber, pabulusok pataas. Hindi pabulusok pababa. Diba? Kaya yan, katulad niyan, yung nangyari na yan kay Christian Esguerra, sumikat naman po talaga siya, in fairness, sa mga, in fairness naman kay Christian Esguerra, lalo pong pumutok yung kanyang pangalan, lalong pumutok yung kanyang, yung kumbaga, yung pagkakakilala sa kanya ng tao, lalong naging popular, kasi nga po,
nakilala siya na na YouTuber na sinabihan ng tanga at kasabwat ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa korapsyon, 'di ba? So, yan talaga 'yon, yan talaga yung yan talaga yung magandang naidudulot ng pagkakaisa ng ating mga kababayan, dahil naipahiwatig at naiparamdam dito kay Christian Esguerra na mali ang kanyang nagawa, 'di ba? 'Yun lang naman ang tanging magagawa ng kababayan natin, 'di ba? Kasi wala namang hindi naman tayo yung mga yung mga magwewelga para kay Christian Esguerra o ating kumbaga, mga marahas na gawain, hindi po tayo ganoon. Ang mga loyalista po ay mga peace-loving people at ang kanilang desisyon katulad niyan, nayawan nila si Christian Esguerra, umalis sila, tahimik na umalis, yun po ang paraan ng ating mga kababayan para maiparamdam kay Christian Esguerra na hindi nila nagustuhan ang sinabi ni Christian patungkol kay PBBM. Tanga, kasabwat, at sinabihang ginahasa ang kaba ng bayan ni PBBM.